Nagpapapicture din po ang mga tao kay PR Kangel. Mamaya, mamaya ay hanap pa tayong pagkakataon na makausap ng mas maayos si Manny Pacquiao. Maganda yung tanong mo, Igan, gusto ko rin marinig yun eh. Alin? Yung parang nawalan siya ng aggression dun sa bandang dulo. Kasama ba sa plano yun o nagkumpiyansa ba siya? At saka yung may awa bang kasama? Kasi maraming pagkakataon na pwede niya nang i-knock out eh. Hilong-hilo na eh, pero parang... Yung first 5 rounds. This is my brother. Pero siyempre, tayo nanonood lang naman, hindi naman natin alam yung sitwasyon doon. So, Pero nagsabi siya, agresibo siya ng mga first rounds. sabi niya na talagang gusto daw niya talagang i-knock out. Pero nagkakaroon, di ba yumuyo kasi nahihirapan. Ano ba sabi ng Naman Bible? yung isa, mabilis din naman. Mabilis din naman yung isa. Mabilis din. At saka nag-second wind kasi siya eh, di ba? Yung first 5, hingal na siya eh. Oo nga siya doon Pagdating ng talaga 6 pataas, medyo parang nagkaroon ng second wind si Bradley. Alam mo, nung mga gitna ng laban, sabi ko talaga, ang tunay na boksingero wala talaga sa abs eh. Yung pabagsak na, no? Oo. Biglang... In fact, Okay, eto na. Teka muna, pinag-uusapan po sa buong mundo ang naging resulta ng laban ni Pacquiao at Bradley sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Wagi ang tinaguri ang Desert Storm by split decision laban kay Pacman. Pacman sa 12 rounds ang matigabong laban na yan. Bukod sa boxing fans, ilang sikat na celebrities ang namatang nanood bilang pagpapakita ng suporta kay Pacquiao. Unang nagpasiklab sa kanyang pag-aawit ng lupang hinirang ang rising Phil-Am Broadway star na si Kirby Asunto. Pinuri naman ng fans ang pag-awit ng US National Anthem ng Happy Night at American Idol Season 11 runner-up na si Jessica Sanchez. Ano kaya masasabi ng nationalist at mga... Ang dami na pamikang loop. Ano nila, national anthem, iba-ibang... Iba-iba. Sa unang round pa lang, eto na. Tignan natin ha. Kapansin na ang palaban ng mga atake ni Bradley. Kung saan mabibilis sa suntok ang binato niya kay Pacman. Gumanti naman ang kanyang kaliwat kanan suntok ang pambansang kamao. Sa round 2, tila inilabas na ni Bradley sinasabing dirty tactics kung saan mapapansin ang pagyapos niya habang sinusuntok ang tagiliran ni Pacquiao. Sa mga sumunod naman na round, ilang suntok ni Manny lulusot at kumonekta sa undefeated fighter. Pero hindi ito naging sapat para patumbayin ni Manny si Desert Storm. May mga pagkataong na-corner ni Bradley si Pacman sa round 6. Sa round 8, nagkaroon ng accidental headbutt at dalawang magiting na ayun, no? May parang sugat sa ulo si Bradley. Dahilan para itigil pa sa matalang laban. Muntik nang mawalan ng balanse si Bradley sa gitna ng gantian ng suntok ng dalawa sa round 9. Pero sa mga sumunod na round, tila nawala na ang bangis ni pambansang kamao at naging pakiramdaman na parang sparring na. At dahil umabot sa round 12 ang laban, binabana ang hatol ng mga judge. Narito po. Desisyon ng ating laban. 13 for Pacquiao. CJ Ross scores it 115-113 for Bradley. And Dwayne Ford scores it 115-113 to the winner by split decision. And new WBO heavyweight champion of the world, the Desert Storm, Timothy Nakakabingi pa. Alam niyo, bukod sa thank you girls, yung in the new, nakakabingi naman Oo na. nga, nakakabingi. Sa beauty contest. Thank you girls. Thank you, girls. Oh, yun, nakakabingi din yun. Tama. Ito naman. Hay, naku, ito. Aba, hindi lang siya nanonood ng laban, ha. Makikibalita naman tayo ngayon kay UH kabarkadang si Luan D. Personal niya napanood ang laban niya na pambansang kamao Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Hi, Luan! Good morning! Miss na miss ko na kayo dyan. Lynn, sayang di tayo nagkita. Nagkita kami ni Kid. Oh, buti pa kayo. Pero ano, Mari, kamusta ang mood ng mga tao dyan ngayon matapos nga natalo ang pambansang kamao natin si Manny Pacquiao? Alam mo, kagabi, after the fight, nung in-interview sila nung courtside reporter doon, hindi namin marinig yung sinabi ni Bradley dahil hanga ng tao. Wala kang maririnig ko si Yun lang. Lahat sila talaga, dismayado sila sa pagkatalo.
Hello, guys. Hindi ko kayo marinig. Okay. Lou, we'll Ayun. Alright, try na Tawagin lang natin si natin. Luan ulit. Pero yeah, she was there. She watched it. She's been there for a few days. No? For a week. Feeling ko oo. pagka-announce Kami nakita. nung hatol, parang lahat tayo sabay-sabay na panganga. Parang Sobra. Tahimik talaga. lahat, no? Yung Si nanonood ng Bradley live, napanganga. nanonood sa TV. Oo. Si Bradley nga, umangay. Sabay-sabay pala tayong nga. Ikaw Yes. na ni Betong. Samantala, ito muna po ang ating hirit panahon. Alright, Wala na tuloy ring po hirit Kahit panahon. mamaya na lang din yun. Kahit tayo lang. Pero eto daw, patuloy daw nakakaapekto sa bansa ang hanging habagat o southwest monsoon. Kaya naman, bagamat nakakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon itong weekend, abay may posibilidad pa rin magkaroon ng pag-uulan ngayong Lunes. Partikular na po riyan ang hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Sa Visayas naman po, inaasahang bagyang maaraw ang panahon. Gayon din sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Ayon din po sa Weather Central, mataas ang tsansang umulan sa Metro Manila, Baguio at Clark, kaunti sa Visayas. At mataas din po sa mga lalawigan sa Mindanao. Kaya naman, sa mga magbabalik eskwela pa lang ngayong araw, pati na sa mga papasok muli ng paaralan at opisina, magbaon na rin po kayo ng inyong mga panangga sa ulan. Sa Metro Manila, ito naman po, inaasahang maaraw. Ngayong umaga, pwede ho tayo maglaba. Oo, ngunit may posibilidad pa rin umulan sa hapon o gabi. Factor. Yes, at inaasahan ganitong panahon po ang ating mararanasan sa buong linggo. Maaraw pero pwedeng umulan sa hapon o gabi. Okay. Sumikat po ang araw kaninang 5:26 a.m. at hulubog po naman mamayang 6:25 p.m. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Pwede, ah. Pwede? Marami. Ulan jacket, Mars, ah.